Narating na natin ito. Opisyal inakusahan ng Kremlin ang Amerika sa pagkabigo ng usapan para tapusin ang digmaan ng Russia sa Ukraine. Sa Moscow, sinabi nilang ipinagkanulo ni Donald Trump ang Russia at si Putin dahil may ipinangako siya kay Putin sa Anchorage na di niya tinupad. Ngayon, humihingi si Putin ng mga seguridad na garantiya mula Amerika para sa Russia na sinasabing nakikipagdigma sa NATO. Makinig mabuti dahil mahalaga ito. Inakusahan ni Ministro Sergey Lavrov ng Russia ang Estados Unidos sa kawalan ng progreso sa pagpapatigil ng digmaan laban sa Ukraine. Tinitiyak niya na sina Putin at Trump noong Agosto 2020 sa Anchorage ay di umano. Ayon sa kanya, tila naayos na ang digmaan at nagsimula ng malawak at kapwa kapaki-pakinabang na kooperasyon. Mula noon, naglagay ang Estados Unidos ng hadlang sa kooperasyon. Direktang inakusahan ni Lavrov ang Estados Unidos sa pagtanggi sa alok ng kapayapaan ng Alaska, pagpataw ng bagong parusa sa Russia, pagsamsam ng Shadow Fleet Russian tanker, at pagpataw ng sekundaryang taripa sa pag-aangkat ng langis mula Russia. Sabi nga, ang mga parusa raw ay nakakatulong lang sa mga Ruso, pero sa hindi malamang dahilan, palaging nagrereklamo ang mga Ruso tungkol dito. At sinabi pa mismo ni Lavrov na kung ganoon ang asal ni Trump na sobrang kapal ng mukha, handa ang Russia na magsimula ng digmaan laban sa Europa at hinihingi ang buong kontrol sa pamahalaan. At sa ganitong sitwasyon, inihayag na ni Vladimir Putin na hinihingi ng Russia mula sa Estados Unidos at NATO ang mga garantiya ng seguridad para sa Russia, kung hindi ay magpapasimula ang Russia ng pandaigdigang digmaan. At hindi pa dito nagtatapos ang kabaliwan, kaya pag-usapan natin ang binabalak ng Kremlin. Ako si Alexi Pechi. Pag-usapan natin ng sabay ang paksang ito, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami nagpo-post ng mga balita agad-agad kapag may dumarating na impormasyon. Mukhang opisyal nang natapos ang honeymoon ng mga administrasyong Trump at Putin. Sa Kremlin, sinabi na hindi lang niloko kundi ipinagkanulo pa ni Trump si Vladimir Putin at ang buong Russia. Kaugnay nito, iginiit ni Sergey Lavrov na hindi raw balak ng Russia na salakayin ang Europa. Ngunit idinagdag niya na kung may banta sa Russia, hindi raw malilimitahan sa espesyal na operasyong militar ang magiging tugon ng Moscow. Narito ang sipi mula kay Lavrov. Kung biglang umatake ang Europa sa Russian Federation, hindi ito magiging espesyal na operasyong militar mula sa amin, ito ay magiging ganap na tugon militar gamit ang lahat ng aming mga sandatang militar. Mga kaibigan, ito ang pahayag ni Lavrov. Simula pa lang ito ng kanyang hysterics. Dapat nating linawin lahat ito. Noong Pebrero 9, tahasang inakusahan ni Russian Foreign Minister Sergey Lavrov ang Estados Unidos sa kawalan ng progreso at pagtigil ng digmaan ng Russia sa Ukraine. Aniya, hindi Russia o Ukraine ang may kasalanan, kundi ang mga Amerikano at si Donald Trump ang dahilan ng patuloy na digmaan. Diretsang sinabi ni Lavrov na Estados Unidos na ang sumisira at humahadlang sa kapayapaan, hindi na Ukraine. Dito nagsisimula ang pinakakapanapanabik na bahagi. Inakusahan ni Lavrov ang Estados Unidos na tinanggihan ang mga mungkahi para sa kapayapaan na sila rin umano ang nagmungkahi sa summit ng United States at Russia sa Alaska noong Agosto 2025. Sinisira nila ito sa pamamagitan ng bagong parusa sa Russia, pagsamsam ng Russian tanker, Shadow Fleet at sekundaryang taripa sa pag-aangkat ng langis. Parang ipinapakita ng lahat ng ito na ayon sa kanila, may pangakong binitiwan ang Estados Unidos sa Alaska. Pero niloko lang sila ngayon. Ngunit ang kamangha-mangha sa kwentong ito, lahat tayo nagtatanong, ano ba talaga ang espiritu ng Anchorage na laging binabanggit ng mga Ruso? Matagal nang sinasabing may lihim na kasunduan sina Putin at Trump sa Alaska, pero walang nakakaalam kung ano iyon. Sinabi ni Lavrov na ayon sa kanya, naayos na ng United States at Russia ang digmaan laban sa Ukraine sa Alaska Summit at nagsimula na ang kanilang malawak at kapwa kapaki-pakinabang na kooperasyon. Simula noon, naglagay ang Estados Unidos ng mga hadlang sa kooperasyon. Mahalagang maintindihan na ginamit ng Kremlin ang buong makinarya para ipakitang hindi sila ang sumira sa negosasyon, kundi si Donald Trump ang nandaya at nagtaksil sa kanila. Pagkatapos nito,
Sinabi rin ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov na nagkaroon ng ilang kasunduan ang Estados Unidos at Russia sa Alaska na ayon kay Peskov maaaring magdulot ng malaking tagumpay sa mga usapang pangkapayapaan. Walang nagsasabi kung ano-anong kasunduan ang tinutukoy. Ginagamit ng Kremlin ang kawalan ng pampublikong dokumento mula sa Alaska Summit para igiit na nagkaunawaan ang Russia at Estados Unidos tungkol sa pagtigil ng digmaan sa Ukraine sa mismong pagpupulong na yon. Dito, parang inihahanda ang mga Ruso sa mas malalang mangyayari. Alam mo, binablock na nila ang Telegram at YouTube doon. Pero sinasabi ng mga opisyal ng Kremlin na sa Alaska Summit ay napagkasunduan ang mga prinsipyo na nakabatay sa talumpati ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia, na binigkas noong Hunyo 2020 sa harap ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia, kung saan iginiit ni Putin ang pagsuko ng Ukraine ayon sa orihinal na mga hinihingi ng Russia. Tinutulak ng mga opisyal ng Kremlin ang Estados Unidos na tuluyang umatras mula sa negosasyong pinamunuan ng Amerika, kasama ang Ukraine at Europa. Pabor sa isang uri ng Amerikanong-Russian na pag-aayos na halos nakabatay lamang sa mga hinihingi ng Russia. At ngayon, ang buong diplomatiko na aparato ng Kremlin ay sinusubukang kumbinsihin ang lahat sa publiko na halos kinuha ni Trump ang mismong talumpati ni Vladimir Putin noong 2024 at isinulat lang ito bilang isang planong pangkapayapaan na binubuo ng 28 na mga punto. Parang pumayag si Trump sa pagsuko ng Ukraine at pagsuko ng NATO. Tapos ngayon bigla niyang tinatanggihan ito. At dito, tuluyan nang nabaliw ang mga Ruso. Kinumpirma ni Lavrov ang kahilingan ng Russia na kontrolin ang proseso matapos ang digmaan, pati na rin ang pamahalaan at sandatahang lakas ng Ukraine. Sinabi ni Lavrov na wala siyang pagdududa na mapipigilan ng Russia ang paglalagay ng anumang sandata na nagbabanta sa Russia sa teritoryo ng Ukraine upang matiyak ang seguridad ng Federasyon ng Russia. Ipinapakita ng mga pahayag ni Lavrov na nais ng Russia diktahan hindi lang ang bilang ng sundalo ng Ukraine pagkatapos ng digmaan, kundi pati na rin ang mga armas at kagamitang gagamitin nito. Muli, ito ay pagtukoy sa Istanbul Protocol ng 2022. Paalala ko na ang mga limitasyong nasa Istanbul Protocol ay mag-iiwan sa Ukraine na walang depensa laban sa anumang susunod na agresyon ng Russia na tiyak na mangyayari. Ang hinihingi ni Lavrov sa mga sandatang kanluranin ay posibleng magpahinto ng makabuluhang tulong militar ng kanluran sa Ukraine pagkatapos ng digmaan. Tinututulan nito ang suportadong pagsisikap ng Estados Unidos na bumuo ng malakas na hukbong Ukrainian para sa seguridad ng Ukraine matapos ang mapayapang kasunduan. Iginiit ni Lavrov na ang mapayapang kasunduan ay dapat alisin, ayon sa kanya, ang tinatawag niyang mga Nazi na ugat ng Ukraine upang matiyak ang seguridad ng Russia at pakinggan ninyo ang mga karapatan ng mga nagsasalita ng Ruso sa Crimea, Donbas at Novorossiya, ayon sa kanyang sinabi. Sandali lang, ang Crimea at Donbas ay okupado na ng mga hindi naliligo na Ruso. Hindi ba ninyo kayang tiyakin ang mga karapatan ng mga nagsasalita ng Ruso doon? Anong kalokohan yan? Huwag mo nang husgahan, parang kalokohan lang pakinggan. Sinabi rin ni Lavrov na gusto ng Russia na magbitiw ang pamahalaan ng Ukraine at palitan ito ng pro-Russian na puppet government. At dito nabanggit ni Lavrov ang Novorossiya. Ibig sabihin, ang katang-isip na rehiyon sa timog silangan ng Ukraine ay hindi lang sumasaklaw sa mga nasakop na rehiyon. Patuloy na ipinapakita na lampas pa sa Luhansk, Donetsk, Zaporizhia at Kherson ang teritorial na hinihingi ng Russia. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Pagkatapos, tahasang nagbanta si Lavrov sa Europa ng digmaan. Dito rin bumabalik ang mga lumang kahilingan ni Putin. Noong Disyembre 2020, nagbigay ang Russia ng ultimatum sa NATO. Hinihingi sa Estados Unidos at NATO ang mga garantiya ng seguridad na tulad ng pagbuwag sa kasalukuyang alyansa ng NATO. Kasama sa kahilingan na, gaya ng natatandaan ninyo, dapat ganap na alisin ng NATO ang paglalagay ng mga tropa o sistema ng armas sa mga bansang naging miyembro ng NATO pagkatapos ng 1997. Ibig sabihin, sa madaling salita, kalahati ng NATO ay kailangang tanggalin mula sa alyansang ito. Noon, naglatag si Putin ng mga kahilingan na katumbas ng ganap na pagsuko ng Ukraine at NATO.
Sa totoo lang, ibig sabihin nito na anumang kasunduang pangkapayapaan na hindi isinasaalang-alang ang hinihingi ng Russia sa Ukraine, NATO at kanluran ay hindi makakasiya sa Russia, ayon kay Vavrom. Sa huli, diretsahang sinabi ng Kremlin na dapat tumigil ang Estados Unidos sa proseso ng negosasyon na isinasagawa nila kasama ang Ukraine at Europa. Mula nang ilathala ang iminungkahing 28 puntong plano ng Estados Unidos at bumalik sa mga mungkahing inilabas ng Kremlin. Tapos na raw ang lahat ng negosasyon sa mga Ruso. Sabi nila, lampas 1 taon na tayong nag-usap, kalimutan na lang at bumalik sa Istanbul Protocol para magsimula ulit. Umabot sa puntong sinabi ng ministry ng ugnayang panlabas ng Rusya na para matapos ang digmaan sa Ukraine, dapat magbigay ng mga garantiya ng seguridad sa Rusya ang mga bansang kanluranin. Ito ay sinabi ng kinatawan ni Lavrov na si Alexander Groshko. Narito ang kanyang sinabi, kinikilala namin na dapat isaalang-alang sa mapayapang pag-aayos sa Ukraine ang seguridad ng Ukraine, ngunit pinakamahalaga ang seguridad ng Rusya. Sa ngayon, ni ang Estados Unidos ni ang European Union ay hindi nagsasalita tungkol sa mga garantiya para sa Rusya. Ngunit kung wala ang mga ito, walang anumang kasunduang pangkapayapaan ang posible. Ano ang itsura ng mga seguridad na garantiya para sa Rusya ayon sa Kremlin? Ganito, binanggit ng Ministry of Foreign Affairs ng Rusya na ang mga garantiya ay dapat maglaman ng pagtanggal ng posibilidad ng pagiging miyembro ng Ukraine sa NATO at pagtanggi sa paglalagay ng mga dayuhang tropa sa teritoryo ng Ukraine. At sa pangkalahatan, katiyakan na hindi magmumula sa Kyiv ang banta sa Moscow at ititigil ng Kyiv na ituring bilang plataporma para sa pakikibaka laban sa Rusya. Sa ganitong kaso, handa ang Moscow na suportahan ang mga garantiya para sa Ukraine. Pero yung mga napagkasunduan noong 2022 sa Istanbul, ibig sabihin yung kung saan ang Rusya ang magsisilbing taga-garantiya ng seguridad ng Ukraine, ito ay isang ganap at lubos na kahibangan. At ang pinakanakakatawa, ang Kremlin ay nagmumungkahi sa Europa na magbigay ng isa't isa ng mga garantiya ng hindi pag-atake, ayon kay Grushko. Handa kaming isulat at itala sa isang legal na dokumento ang mga kaukulang garantiya sa isang kolektibo at magkabilang panig na batayan. Pero ang buong kabalintunaan dito ay sa parehong sandali, sinabi ni Lavrov, at inuulit ko, ang kasalukuyang posisyon ng European Union ay hindi lamang nag-aalis ng anumang konstruktibo, kundi pati na rin ng anumang mahalagang partisipasyon sa proseso ng kapayapaan. Sa madaling salita, alam na ng lahat na buong pamumuno ni Donald Trump hindi seryosong nakipag-usap ang Russia, naghintay lang sila. Ngayon, lumalabas na si Donald Trump. Dahil sinabi na ni Lavrov sa kanya nang harapan na ang Washington ang ayaw ng kapayapaan at si Trump, pasensya na, parang tanga, ay paulit-ulit na sasabihin na si Vladimir Putin ay talagang gustong magkaroon ng kapayapaan. At tinupad niya ang kanyang salita. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Kung naging interesante sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng inyong donasyon at pag-subscribe. Lahat ng mga link at detalye ay nasa description ng video na ito. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Subtitles.